muli. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 4, 17 to 24. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, tulungan mo po kami. Tanging sa pamamagitan lamang ng iyong Holy Spirit, Panginoon, maunawaan namin, i-apply sa aming mga buhay, mga katotohanan na aming pag-aaralan, Panginoon, sa iyong banal na salita. I-edify mo po ang iyong iglesia at magligtas ka, Panginoon, ng mga kaluluwang wala pa sa aming Panginoon Jesus. Para sa luwalhati ng pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa Efeso chapter 4, verses 17 to 24, 17, kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hentil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay na hiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sensuality, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Verse 20, ito po ang ating titingnan hanggang 24, ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung papaanong ang katotohanan ay na kay Jesus. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. 23, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ang isang issue na palaging dinidil ni Apostol Pablo tuwing pinipreach niya ang mabuting balita ay ang kaisipan na ang biyaya ng Diyos ay nagtutulak sa atin upang gumawa ng kasalanan. Na kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus na hiwalay sa gawa ng kautusan, ang ibig sabihin, okay lamang na gumawa ng kasalanan, okay lamang ang magpatuloy sa kasalanan. Ganito rin ang makikita natin sa Romans chapter 6, na pagkatapos ipahayag ang pag-aaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, hiwalay sa gawa ng kautusan, kailangang isulat ni Apostol Pablo ang Roma chapter 6 verse 1 upang i-anticipate ang maling kaisipan ng mga tao. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari.
Sa ating text sa Ephesians, ganitong issue din ang dinidil ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi niya, di ba, kayo'y hindi na dapat lumakad gaya ng lakad ng mga hentil, ng mga unbelievers. Ang ibig sabihin, makikita natin na ganito talaga mag-isip ang tao na kapag narinig niya na ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos. Ito ay biyaya ng Diyos na matatanggap lamang natin hindi sa pamamagitan ng ating gawa, pagsunod, kundi sa pamamagitan ng pagdidepende lamang kay Jesus. Ang automatic na papasok sa isip nating mga tao, ang ibig sabihin, okay lang gumawa ng kasalanan. Kaya nakita natin si Apostol Pablo sa verses 17 to 19 na ipinakita niya sa atin last Sunday kung papaano ang proseso na ang tao po ay nagde-decline morally. Na darating sa punto na imbes na ikahiya niya ang kanyang ginagawang kasalanan, ay ipinagmamalaki na niya ito ngayon at siya ay nagiging sakim na sa paggawa ng kasalanan. At ito ang nagbibigay ng misery sa atin, tayong mga mananampalataya. Ang layunin ni Apostol Pablo ay para i-persuade ang mga Ephesians at tayong mga mananampalataya kay Jesus na kung gusto nating maging masaya, maging fulfilled ang buhay natin sa mundong ito, kailangan tayong tumalikod sa kasalanan at sumunod sa kalooban ng Panginoon upang ipakita rin sa atin na ang tunay na Kristiyano, makikita natin later, ay siguradong mabubuhay sa kabanalan. Madarama natin ang burden sa puso ni Apostol Pablo kung buksan lang natin ang ating mata at makita natin kung ano ang nangyayari sa ating paligid ngayon. Marami ang nagpapahayag ng pananampalataya. Naunawaan ang biyaya ng Diyos kay Jesus, pero hindi sensitive sa kasalanan. Hindi seryoso sa kabanalan. Nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Na ito ang common na kalagayan na maraming mga professing Christians ngayon sa maraming iglesia. At kahit sa ating church, marami sa atin, nakikita naman natin na mahalaga ang paglakad sa kabanalan, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pero sa looban natin, parang optional lang ito. Pwede naman hindi. Hindi naman nawawala ang kaligtasan. Magpapatawad naman ang Diyos. Ang mga maling kaisipan na ito ang gustong patayin ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng ating text na pinag-aaralan upang i-persuade tayo na maging seryoso sa paglakad natin sa kabanalan. Kaya naman sa mga susunod na bersikulo na ating pag-aaralan, verses 20 to 24, i-remind ni Apostol Pablo ang mga Ephesians sa kanilang unang encounter, unang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kung ano ang ibig sabihin ng kanilang ginawang pananampalataya at kung ano ang malaking pagbabago na ginawa ng Holy Spirit sa kanila noong sila ay nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus na ang tanging magiging conclusion kung maunawaan natin ito, imposibleng hindi magbago ang buhay ng isang tunay na nanampalataya kay Jesus. Imposible na manatili siya sa kasalanan. At ito ang ating titignan ngayong umaga. Sa verse 20, kung bubuksan nyo ang inyong mga Biblia, upang masundan nyo ang ating pag-aaral, sa verse 20, ngunit hindi
sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Pagkatapos ilatag ni Apostol Pablo ang proseso ng moral decline sa buhay ng mga unbelievers, ibibigay naman niya sa atin ang kabaligtaran kung papaano naman ang proseso ng moral education sa ating buhay bilang mga Kristiyano. At ang daan at buhay ng mga unbelievers ay opposite at magkalaban sa buhay nating mga mananampalataya upang i-persuade tayo na isang daan lang ang dapat at pwede nating lakaran bilang mga mananampalataya, ang daan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Binalikan ni Apostol Pablo kung papaano naturuan ang mga Ephesians sa daan ng kaligtasan, na ang subject ng message na kanilang narinig ay si Jesus. Patungkol sa kanyang pagiging tao, na nabuhay siya na nasunod niya ng perfect ang mga kautusan bilang substitute, at siya ay nagbayad ng kasalanan sa krus bilang kahalili, at siya ay muling nabuhay mula sa mga patay, na ang ibig sabihin, naging acceptable sa Diyos Ama ang kanyang pagbabayad, kasalanan, ang kanyang pagliligtas. Hindi lamang na may natutunan ang mga Ephesians tungkol kay Jesus, pero ang sabi ni Apostol Pablo, si Jesus mismo ang natutunan nila. Ang ibig sabihin, nang marinig nila ang mabuting balita, ang ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, minahal at pinagkatiwalaan nila ang Panginoong Yesus. Sila ay nanampalataya ng tunay. Nakipag-isa sila sa ating Panginoong Yesus. Yun po ang ibig sabihin na natutunan si Kristo. Sa verse 21 naman, kung tunay na siya'y inyong narinig, may mga preachers na nagpahayag ng mabuting balita sa mga Ephesians. Pero dito sinasabi ni Apostol Pablo, si Jesus mismo ang kanilang narinig. Na sinasabi sa atin, kapag isang mangangaral na matapat niyang ipinapahayag ang mabuting balita na nakaayon sa salita ng Panginoon, ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang Panginoong Yesus ang nagsasalita. Ginagamit lamang niya ang bibig ng isang preacher. Nagbibigay ito ng encouragement sa ating mga Kristiyano sa pagpapahayag natin ng mabuting balita, na tayo ay nagsisilbing bibig ng Panginoong Yesus para akayin ang mga tao na manampalataya sa Kanya para sa kanilang kaligtasan. So ang mensahe ng mabuting balita ay si Jesus, at siya rin ang nag-preach sa mga Ephesians. At sa pagpapatuloy natin, tinuruan sa Kanya. Tinuruan sa Kanya. Ang Kanya dito ay tumutukoy sa ating Panginoong Yesus. Sinasabi nito na ang mensahe ng mabuting balita na narinig ng mga Ephesians ay nasa konteksto po ng ating Panginoong Yesus. Ang atmosphere ng message, ng gospel na kanilang narinig ay nakasentro ang ating Panginoong Yesus. Maunawaan po natin ito kung alam natin na kasama sa ipinahayag na mensahe sa mga Ephesians ay ang mga kautusan ng Panginoon, na siyang tatalakayin natin sa mga susunod na bersikulo kung paano dapat tayong mga mananampalataya ay sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Sinasabi sa atin na inihayag ang mga kautusan sa konteksto at atmosphere
ni Jesus. Ibig sabihin, ang mga kautusan ay ipinahayag sa kanila upang makita ng mga Ephesians na sila ay hindi sumusunod sa mga kautusan. At ang penalty ng pagsuway sa mga kautusan ng Diyos ay ang impyerno. Kaya naman, dumating ang Panginoong Yesus bilang kahalili, siya ang sumunod ng perfect sa mga kautusan. At siya rin ang namatay sa krus, nagbayad ng kasalanan upang bayaran ang kasalanan ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Sa atin na mananampalataya, napakahalaga na ipahayag natin ang mga kautusan na ang sentro po at konteksto ay ang Panginoong Yesus. Pinahayag natin ang mga kautusan sa mga unbelievers upang itulak sila na manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Marami sa mga sincere at masigasig na nagpapahayag ng mabuting balita ngayon, kung susuriin mo ang kanilang mensahe, nandiyan naman si Jesus, nandiyan naman ang gospel, pero ang substance ng kanilang message ay maliligtas ka kung magpapakabuti ka, kung magiging relihiyoso ka, na nakadepende ang kaligtasan mo sa kung ano ang gagawin mo para sa Diyos. Ang tunay na mensahe ng mabuting balita, kapag naipahayag ng tama gamit ang mga kautusan, makikita ng tao na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Makikita ng tao na siya ay hindi mabuti, kundi lubhang masama, at hindi siya papunta sa langit, kundi papunta siya sa impyerno. At kapag na-realize ng tao ang kanyang tunay na kalagayan sa pamamagitan ng kautusan, ang tanging pwede magligtas ngayon sa kanya ay ang Panginoong Yesus. Mananampalataya siya ng tunay sa Panginoong Yesus. Ganon din pagdating sa mensahe na naririnig natin ngayon tayong mga mananampalataya. Kailangan ang message na naririnig natin every Sunday, ang atmosphere, ang konteksto ay ang Panginoong Yesus at ang kaligtasan kanyang nakamit para sa atin na makasalanan. Pansinin natin si Apostol Pablo sa kanyang sulat. Nasa part si Apostol Pablo sa chapter 4, verses 17 and onwards, na tinuturuan niya ang mga Ephesians kung paano dapat mamuhay, na dapat sumunod sa mga kautusan. Huwag kang magsinungaling at magsabi ka lamang ng katotohanan. Pag-aaralan natin yan sa mga susunod na bersikulo. Magalit ka pero huwag kang magkasala. Huwag kang magnakaw, magtrabaho ka. At iba pang mga kautusan. Ang kapansin-pansin ganito. Bago siya dumako sa mga kautusan, bakit sa ating text, sa verses 17 to 24, especially 20 to 24, kailangan muna niyang ulitin at i-remind ang mga Ephesians na patay na sila sa kasalanan. At meron silang bagong buhay ngayon. At meron silang bagong pag-iisip ngayon. Ang question, bakit hindi siya agad dumiretso sa mga kautusan? Huwag niyong gagawin ito ang inyong gagawin. Bakit ni-remind niya na naman ulit ng gospel ang mga Ephesians? Hindi ba kung idagdag pa natin, sa chapters 1 to 3 ng Ephesians, makikita natin detalyado, paulit-ulit, na diniscuss ni Apostol Pablo ang gospel. Pero bakit bago niya ilatag ang mga kautusan, inulit na naman niya ang gospel, ang Panginoong Yesus at ang kaligtasan kanyang nakamit para sa atin na makasalanan. Ang ibig sabihin po, gospel-centered si Apostol Pablo, na ang substance ng kanyang mensahe ay palagi kung ano ang ginawa ng triune God
para sa atin na makasalanan. At dahil naranasan natin ang pagliligtas na ito, kailangan sumunod tayo sa kautusan. Pero ang substance ng kanyang message, hindi ang mga kautusan. Ang gospel, ang substance, at nagdo-dominate sa message ni Apostol Pablo. Ganito dapat ang message na ating naririnig every Sunday. Ito ang pagkain ang Panginoong Yesus na kailangan ng ating kaluluwa. Alam ni Apostol Pablo na ang power sa pagsunod sa kautusan ay nanggagaling sa tamang pangunawa at karanasan sa gospel. Na kung ano ang unang ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa ating mga buhay, ang kanyang pag-ibig sa atin. Na kung maunawaan lamang natin ang pag-ibig ng Diyos, magkakaroon tayo ng power na sundin ang mga kautusan. Alam din ni Apostol Pablo, at ito ang kanyang ina-assume, na hindi natin naunawaan ang gospel. Ang ina-assume ni Apostol Pablo, madali nating makalimutan ang mabuting balita. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi. Palaging ina-assume niya na hindi natin alam ang gospel. Kaya naman, nakikita ni Apostol Pablo ang puso na meron tayo. Na kung makalimutan lamang natin ang gospel, ang automatic sa atin, susunod tayo sa mga kautusan ng Diyos dahil gusto nating i-bribe ang Diyos. Gusto nating i-manipulate ang Diyos. Gusto nating gamitin ang Diyos. Ito ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Gospel-centered si Apostol Pablo. Taliwas sa maririnig nating mga Christian messages ngayon sa maraming evangelical churches. Kung si Apostol Pablo, ina-assume niya na hindi natin alam at madali para sa atin nakalimutan ang gospel, marami sa mga preachers ngayon, ina-assume nila na alam na natin ang gospel. Kaya naman ang focus at sentro ng kanilang pag-aaral at pagtuturo ay yung mga kautusan, mga do's and don'ts. Kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Hindi ang Panginoong Yesus ang konteksto at atmosphere ng kanilang message. Kaya palagi, ang maraming mga Christian messages na naririnig natin ngayon, wala mang pagkakaiba sa mga messages ng mga kulto. Hindi ba? Ang mga kulto, tinuturo din ang mga kautusan. Huwag mong gagawin ito ang iyong gagawin. Kung ganito ang ating kinakain every Sunday, mauwi tayo sa legalism. Importante na gospel-centered ang message na ating naririnig every Sunday. So ang unang basihan upang malaman natin kung tunay tayong nanampalataya kay Jesus, meron tayong tamang pangunawa, basic understanding ng gospel. Na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus, hiwalay sa pagsunod sa mga kautusan. Kapag ang isang tao na nagpapahayag ng pananampalataya at iniisip niya siya ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at paggawa ng mabuti, agad-agad pwede natin sabihin na hindi tunay ang kanyang pananampalataya. Importante na tama ang understanding natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. Hiwalay sa pagsunod sa mga kautusan. Pangalawang katunayan na tunay ang pananampalataya ng isang professing Christian. Makikita natin merong transformation na nangyari bilang bunga ng kanyang kaligtasan. At makikita natin sa argument ni Apostol Pablo, magiging malinaw talaga na kailangan nga merong pagbabago. At yun ang titignan natin sa verses 21 hanggang 24.
yung huling parte po ng verse 21, kung papaanong ang katotohanan ay na kay Jesus. So, sinasabi ngayon ng verses 22, 23, and 24 kung ano yung katotohanan na naipahayag sa mga Ephesians 22. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao, yung lumang buhay na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Verse 23, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Ito yung bagong buhay na ibinigay sa atin, na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Inilarawan ni Apostol Pablo ang katotohanan na kay Jesus na narinig at naranasan ng mga Ephesians at naranasan din natin nung una tayong nanampalataya kay Jesus. Tingnan po natin. Ang paghuhubad o pag-aalis ng dating pagkatao at yung pangalawa, yung pagsusuot o pagbibihis ng bagong pagkatao, ang dalawang ito ay tumutukoy sa naranasan na nila noong una pa. Ito rin ay tumutukoy sa naranasan na natin nung una tayong nanampalataya kay Jesus. Halimbawa, sa Colossians chapter 3, verses 9 to 10, pakinggan po ninyo, magiging malinaw ang text natin sa Ephesians. Verse 9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Iyamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Sa verse 10, at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Ito mismo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso. Ang basis ng utos ni Apostol Pablo na huwag magsinungaling, ang sabi niya, ito ang basis. Kasi hinubaran na ninyo yung lumang pagkatao ninyo at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao ninyo. Sa Roma chapter 6, verse 14, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Tumutukoy ang mga ito sa ginawa ng Holy Spirit sa buhay natin at sa buhay ng mga Ephesians nung una nilang narinig ang mabuting balita na namatay na ang lumang pagkatao at meron silang bagong spiritual life ngayon dahil sa pakikipag-isa nila o pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Yesus. Sa Bible, ang kaligtasan inilalarawan na isang new creation, paglalang ng Diyos. Sa Efeso chapter 2, verse 4, ganito inilarawan ni Apostol Pablo ang kaligtasan. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo ay patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. So, ang pananampalataya sa Bible, ito yung pagkabuhay muli. Nagkaroon tayo ng bagong buhay, bagong creation na tayo. Sa verse 10 ng chapter 2 ng Efeso, ganito ang pagkasabi ni Apostol Pablo, sapagkat kayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Tapos ang sabi niya, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Inilarawan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano, ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Efeso na nilalang sila ng Diyos kay Kristo Jesus. Ganito
ang naranasan ng mga Ephesians. Nung narinig nila ang mabuting balita na naipahayag sa kanila, bilang tugon, sila po ay nagsisi, nagrepent sa kanilang kasalanan at nanampalataya kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. Sa pananaw nating mga tao, ito yung nakikita natin. Nagrepent sa kanilang kasalanan at nanampalataya kay Jesus. Pero sa perspective ng Diyos, ganito ang kanyang nakikita. Ang nangyari, ang Holy Spirit ay kumilos sa buhay ng mga Ephesians. Pinatay niya ang lumang pagkatao at nagtanim siya ng bagong spiritual life. Ang bagong spiritual life na ito ay ang life ng ating Panginoong Yesus. Ito ang reason ngayon kung bakit mayroong power ang mga Ephesians at tayong mga mananampalataya na talikuran ang kasalanan dahil patay na tayo sa kasalanan at sundin ang kalooban ng Panginoon dahil meron tayong bagong buhay. Nagdudwell sa atin ang buhay ni Kristo. Nagdudwell sa atin ang Holy Spirit. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, pag-pray mo, nabuhayin kang muli ng Holy Spirit. At ang pagliligtas na ito ay ginagawa ng Holy Spirit tuwing naririnig mo ang mabuting balita. Dahil sa ganong paraan ka lamang, makakatalikod sa iyong kasalanan at mananampalataya kay Jesus ng tunay para sa iyong kaligtasan. Huwag kang tumigil sa pakikinig ng mabuting balita. Huwag kang tumigil sa iyong pagdalangin na i-grant ng Panginoon ang kaligtasan sa iyo. Nung tayo ay naligtas, ang nangyari po ay ginawa tayong bagong nilalang ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong spiritual life. Naranasan natin ang paglalang ng Holy Spirit na binuhay tayong muli. Bagong nilalang ang isang mananampalataya. Ngayon natin ma-realize, hindi tayo ni-repair lamang ng Diyos o ni-realign ang ating buhay. O kaya, idinagdag ng Diyos ang bago nating buhay sa luma nating buhay. Hindi po. Ang ginawa ng Panginoon, pinatay niya ang lumang buhay natin at binigyan tayo ng bagong buhay, ang buhay ni Jesus. Kung naunawaan natin ito at sabihin natin ngayon, ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay transformative. Kailangan magdulot ng pagbabago sa ating buhay na ang tunay na pananampalataya ay may bungang mabuting gawa. Bungang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Nilalang tayo ng Diyos. Nilalang ng Diyos, bagong nilalang ng Diyos ang isang mananampalataya upang gumawa ng mabuti. Si John MacArthur ang nagsabi ng ganito, kapag namatay ang isang Kristiyano, ang mawawala lamang ay yung lumang pagkatao, yung remaining sin, kasama yung katawan nating ito na nahulog sa kasalanan. Ang new life na itinanim sa atin, ang life ni Christ, magpapatuloy yan sa eternity. At ang gagawin ng Diyos, bibigyan lamang ng bagong katawan yung new life na ibinigay sa atin. Bibigyan ng glorified body. At ang glorified body plus new life na yon magpapatuloy sa eternity. At maunawaan natin ngayon, kapag pinag-uusapan ang eternal life, hindi natin pinag-uusapan yung haba lamang. Kasi kahit sa impyerno, eternal din ang pagdurusa nila. Ang pagkakaiba sa atin, kapag sinasabi natin eternal life, tumutukoy ito primarily sa quality ng ating buhay. Dahil meron tayong bagong buhay. Dahil nagdudwell sa atin ang buhay ni Kristo, merong quality ngayon sa buhay natin. Ang ibig sabihin,
nabubuhay tayo sa wangis ni Kristo. At ito ang eternal life na sinasabi ng Biblia. At kung ang isang tao nagpapahayag ng pananampalataya at sinasabi niyang siya ay merong eternal life at pupunta sa langit kapag siya ay namatay, pwede nating i-verify. Meron bang Christ-likeness kasalukuyan? Meron bang pagbabago kasalukuyan? Dahil kung wala, hindi totoo yung kiniklaim. At ito ay isang malaking challenge sa atin. Sa verse 25, natitignan natin sa mga susunod na araw o linggo, kaya nga, therefore, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito, dahil sa naranasan ng mga Ephesians at tayo na patay na tayo sa ating kasalanan at meron tayong bagong buhay ngayon kay Jesus, meron tayong power na sundin ngayon ang mga kautusan. Sundin ninyo ang mga kautusan. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Makakasunod tayo sa mga kautusan dahil meron tayong bagong buhay. Dahil patay na tayo sa kasalanan. Meron tayong power ngayon na talikuran, patayin ang kasalanan sa ating buhay. Dahil nga patay na tayo sa ating mga kasalanan at meron din tayong power na sundin ang mga kautusan dahil meron tayong buhay kay Jesus. Kaya ang pangalawang basihan na ang isang nagpapahayag ng pananampalataya ay totoo, maliban sa meron siyang tamang pangunawa sa gospel, merong pagbabago sa kanyang buhay. Kailangan, pwede nating i-verify sa kanyang buhay ang kanyang claim na siya nga ay merong eternal life. Dahil ang bagong spiritual life na naitanim sa atin na nakipag-isa kay Jesus, sinasabi sa verse 24, ang new spiritual life na yon ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ang kabanalan dito ay tumutukoy sa pag-ibig at devotion natin sa Diyos. Kaya ang isang tunay na nanampalataya kay Jesus, na-enjoy niya ngayon ang Word of God. Na-enjoy niya ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi boring ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Na-enjoy niya yung mga bagay na spiritual, pati ang mga spiritual na gawain sa loob ng church ay na-enjoy niya. Ang katwiran naman, ito ay tumutukoy sa mga kautusan ng Diyos patungkol sa ating relasyon sa ating kapwa. Na ang isang tunay na nanampalataya kay Jesus ay sumusunod siya sa mga kautusan ng Diyos patungkol sa pag-ibig niya sa kanyang kapwa. Tama, wala na sa trono ang lumang buhay na makasalanan at ang nasa trono ng buhay natin ngayon ay ang bagong spiritual life na ibinigay sa atin, na ito ay nilalang sa wangis ng Diyos. Sa susunod na buhay palang tuluyang mawawala ang natitirang kasalanan, ang remaining sin, sa buhay nating mga mananampalataya. Kaya ang kalagayan ng isang Kristiyano sa mundong ito, dahil meron tayong power na talikuran ng kasalanan dahil patay na tayo sa kasalanan, ang isang tunay na Kristiyano, paunti ng paunti ang ginagawa niyang kasalanan dahil araw-araw minomortify, pinapatay niya ang kasalanan. At palinaw ng palinaw sa buhay niya ang bagong buhay ni Kristo. Ang ibig sabihin, palinaw ng palinaw ang Christ likeness sa kanyang buhay. Hindi tayo magiging perpekto sa mundong ito, pero malinaw mong makikita ang direksyon ng buhay ng isang mananampalataya. Patungo siya sa perfection, sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Ang tamang tanong sa atin, paano ito nangyayari
sa atin. Ito ang sinasagot ng verse 23. Sa verse 23, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Dahil meron tayong bagong spiritual life, ang ibig sabihin, meron din tayong bagong spiritual mind. Hindi lang ito tumutukoy sa ating intellect, kundi tumutukoy din ito sa ating capacity na unawain at i-apply ngayon ang mga bagay na spiritual. Di ba, nung tayo ay hindi mananampalataya, nagdilim ang ating puso. Mangmang tayo pagdating sa mga spiritual na bagay. Wala tayong power na unawain ang mga bagay na spiritual. Pero dahil meron tayong bagong buhay ngayon, meron din tayong bagong spiritual mind. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 2. Magbago kayo ng buhay sa pamamagitan ng pagbabago ninyo ng inyong isip. Ang pagbabago ng isang Kristiyano, hindi po kamukha kung papaano binabago ng mga unbelievers ang kanilang buhay. Ang binabago nila yung panlabas na buhay lang nila. Kung ano yung nakikitang kasalanan sa labas, ang pinapatay nila yung bunga ng kasalanan sa kanilang buhay, pero iniiwan nila yung ugat na nasa kanilang puso. Kaya nagpapatuloy pa rin ang kasalanan. Nataliwas sa kung papaano tayo inuutusang magbago. Ang pagbabago sa ating mga Kristiyano, nag-uumpisa sa ating looban, sa ating inner being, sa ating puso. At alam niyo po ba, ang tanging daan patungo sa ating puso ay ang ating mind. Ang ating mind. So kung gusto nating i-apply ang Word of God sa ating puso, hindi yan pwedeng dumiretso sa ating puso. Kailangan dadaan muna yan sa ating mind. Kaya nandyan ang ating daily devotion sa Word and prayer. Hindi po ba? Kasi kailangan dumaan muna sa ating mind ang Word of God para dumiretso sa ating puso at maranasan natin. Mag-penetrate ang Word of God sa ating mga puso. Magbigay tayo ng example para maunawaan natin. Usually, during weekdays, nag-aaral ako sa library ko. Pero kapag dumarating yung time na nahihirapan akong mag-concentrate, pumupunta ako sa isang coffee shop para makapag-relax. Doon ako nag-aaral. So merong Starbucks na malapit sa amin. At napansin ko, kapag nandun ako, dahil nakaupo ako na nakikita ko yung security guard, napansin ko yung security guard doon. Yung Starbucks sa SM Telebastagan. Yung security guard doon, kapag yung pumapasok, mayaman, halimbawa, naka-BMW, o kaya naka-Land Cruiser, yung security guard talagang wini-welcome yung mga mayayaman. Talagang ini-entertain, inaalalayan hanggang sa makaupo, kinukwentuhan. Maganda naman yung ginagawa niya. Ang problema lang, kapag ako ang pumapasok, hindi niya ginagawa yung ganon sa akin. Sa loob-looban ko, nasasaktan ako. So merong problem. So kailangan kong i-analyze yung problem ngayon. So kailangan nating i-trace ngayon ang i-identify yung ugat ng problema. So ang maling pwede natin gawin, i-correct natin yung panlabas. Pwede kong sabihan yung security guard, hindi tama ang ginagawa mo. Dapat pantay-pantay ka sa mga customers ng Starbucks. At pwede kong gawin yun. Dahil particular ang tao sa pagiging patas. Kung na-correct ko man yung panlabas, ang problema, yung ugat nasa puso ko, ugat ng kasalanan, mananatili sa aking puso. So, kailangan kong i-identify. So, na-realize ko, merong pride sa aking puso. Gusto kong maramdaman na importante ako. Gusto kong maramdaman na nagmamatter ang buhay ko. Na significant ako. Ang problema, hindi binibigay ng security guard sa akin. Kaya nasasaktan ako.
So yung pride. So ang problem, ang pride ko, kaya nasasaktan ako, hindi yung security guard. Hindi yung hindi pantay na pagtrato ng security guard sa mga customers. So papaano ko ngayon papatayin ang pride sa aking puso? So meron ding maling paraan. Kung makita natin unang-una na ang pride ay laban sa kautusan ng Diyos, kapag kasi merong pride sa ating puso, ang ibig sabihin, wino-worship natin ang ating sarili. Sinasabi ng kautusan, Panginoon lamang dapat ang ating sambahin. Ang problema, kung makikita ko yung kasalanan ko na laban sa kautusan, mas lalo lang ako mapoprovoke ng guilt. Mas lalo lang lalakas ang sin, ang power ng sin sa aking puso. Ngayon, mali din, at ito yung usual nating ginagawa, na makita natin yung kasalanan na masama dahil sa mahirap o pangit na consequences sa ating buhay. Oy, nakakahiya. Pride kasi may embarrass ako, simpleng ganun lang. Nagde-demand ako para sa aking sarili. Nakakahiya, baka anong sabihin ng ibang tao. Kapag ganun ang pagtingin ko sa kasalanan, alam niyo po ba, mas lalong lumalakas ang grip ng sin. Kasi ang focus ko ngayon, yung sarili ko. Mas lalong lumalakas ang pride ngayon sa aking puso. So ano ang tamang paraan para patayin ko ang kasalanan? Ito ang ginawa ni King David sa chapter 51 ng Psalms. Ang sabi niya, pawiin mo ang kasalanan ko alang-alang sa awa at pag-ibig mo sa akin. Ang ibig sabihin, nakita niya na ang kasalanan niya ay laban sa mga kautusan ng Diyos. Pero nakita rin niya primarily, ang ginawa niyang kasalanan ay laban sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Tayong mga mananampalataya, kapag ini-enjoy natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa kabila ng pagiging masama at ang tanging deserve lang natin ay impyerno, ma-appreciate natin ang pag-ibig ng Diyos. At kapag nakita natin ang kasalanan natin na laban, offense sa pag-ibig ng Diyos, ihina ang grip, power ng sin sa ating mga buhay. Mamamatay ang kasalanan. So ang pangalawa, ang susunod na tanong ngayon, papaano ko isusuot ang bagong buhay? Ang humility. Ang humility. Pwede ko bang sabihin, dahil may pride, ay dapat maging humble ako. Kailangan kalimutan ko ang sarili ko. Kailangan ganito ang gawin ko. Mas lalo tayong magiging proud. Di ba? Kasi nga, nakafocus tayo sa ating sarili, mas lalo tayong mag-focus sa ating sarili. So ano ang solusyon? Balikan natin ang humility ng Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, sinasabi ng Biblia na iniwan niya ang glory ng langit. In-embrace niya ang limitasyon ng pagiging tao. Ang reason kung bakit hindi nirespeto, kung bakit hindi tinanggap ang Panginoong Yesus, bakit? Kasi walang glory. Kapag ang tao sa mundong ito, mayaman, maganda ang damit, naka-BMW, meron siyang glory na ipinapakita. Kaya napupwersa ang mga tao na respetuhin ang taong ito. Pero ang Panginoong Yesus, wala kang makikitang glory na mapoprovoke ka na respetuhin mo siya at paniwalaan mo siya. At yun ang humility ng ating Panginoong Yesus. Yun ang reason kung bakit pinatay siya sa krus para sa ating kaligtasan, kasi tinago niya ang kanyang glory. At kung ginawa ito ng Panginoong Yesus para sa akin, kaya kong kalimutan ang aking sarili. At ito ang paraan. Nakakalimutan natin ngayon ang ating sarili at magmamanifest ang humility sa atin. Meron tayong lumang buhay, ang remaining sin. Kailangan patayin. At meron tayong bagong buhay, kaya meron tayong power na isabuhay ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pero ang ganitong gawain, nangyayari yan sa ating daily devotion. Kapag tayo ay nagme-meditate, na ang sentro ng ating pag-aaral sa Word of God
ay ang Panginoong Yesus at ang kaligtasan kanyang nakamit para sa atin. Na ini-examine natin ang ating sarili, gusto natin i-trace. Ano ba yung ugat ng kasalanan? At minemeditate natin ang gospel para mamatay ang sin. At mag-manifest sa ating buhay ang bunga ng banal na Espiritu. Nagre-require ito ng hard work, consistency. Pero ito mismo ang hindi natin ginagawa. At ngayon, mag-expect tayo, mag-grow tayo, at magiging komportable ang buhay natin? Imposible. Imposible. Kailangan tayo ma-persuade. Kamukha nung gustong ipahiwatig sa atin ni Apostol Pablo. Ang nagbibigay ng misery sa atin, bigat sa ating buhay, ay yung kasalanan na nasa sa ating puso. Hindi yung kasalanan na nakikita natin sa iba. Hindi. Hindi ang paghihirap. Ang kasalanan sa ating mga puso. Kung ma-persuade tayo na ganito nga ang totoo, mag-spend tayo na maraming time sa work para i-mortify ang sin sa ating buhay at i-develop ang Christian graces. Sa ganung paraan, magiging masaya, komportable, fulfilled ang buhay natin. At hindi lamang magpo-prosper ang lahat ng ating ginagawa. Ang panlaban natin ngayon sa lahat ng problema, ang mga graces. Ang mga graces. Ang power ng Holy Spirit. Kaya magiging malakas, powerful tayo. Ano mang pagsubok, paghihirap, ano man yan, makakaya nating ma-overcome. Dahil merong mga graces sa ating mga buhay. Tayo po ay mag-pray. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong biyaya. Ikaw ang mag-persuade sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil gusto naming aminin, Panginoon, na masyado kaming ignorante patungkol sa mga bagay na espiritual. Marami kaming alam tungkol sa iyong pag-ibig, pero hindi namin nararanasan. At ito ang nagbibigay ng malaking offense sa iyo, Panginoon. Ito rin ang nagbibigay ng misery sa aming mga buhay. Maging gracious ka. Tulungan at iparanas mo sa amin, Panginoon, ang bagong buhay na ibinigay mo. Hindi para sa aming glory, Panginoon, kundi para i-display mo ang iyong mercy, ang iyong grace. Sa aming mga buhay at maluwalhati ang iyong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.